Hi fam, welcome back to another vlog. So it's our 6th day here in Europe and 6:50 na ng umaga ngayon and tayo po ay nakaayos na and ready na tayo for breakfast dahil at 8 AM aalis na ulit tayo dito sa Girona and for today pabiyahe na tayo papuntang Paris. So ang pupuntahan natin today ay ang Arles in France and Chambéry. No? So yung dalawang destination na yun ang target natin mapuntahan today. We're gonna ride ulit our scenic bus pabiyahe naman ng France. So, bus lang tayo mula dito sa Spain, papunta doon sa France. So, maaga yung departure time, 8 AM. So, kailangan makapag-breakfast na tayo para may time pa tayo mag-ayos. Pero ready naman na yung mga gamit ko. Sasara ko na ng maleta and all. Tapos, pwede tayo pumunta sa bus. So, yeah, for today, I'm so excited kung ano yung mga i-explore natin sa province region of France, no? So, tara, baba na muna tayo. Kain tayong breakfast. So, dito wala silang rice. So, kumuha na ako ng tinapay, egg, margarine, sausage, broccoli, tapos fruits, banana, ubas, melon. Let's eat. Mga tourmates natin andyan na rin, bumababa na. Kasi nga 7:45 ba ang call time? 45 minutes na lang. Orange juice. Okay fam, ready to go na tayo. Ayun na yung maleta natin. Let's say goodbye to Best Western, Girona. Time check. 7:27. So, sakto lang tayo. Tara, baba na tayo. Okay, first honor po tayo sa paglo-load ng bagahe. 7:45 na. Nakapag-load na ako. And ang biyahe pala natin papuntang Arles, France ay 4 na oras. So, alas 12 tayo darating doon. Makakatulog tayo sa bus. Ito na yung itsura ng labas ng hotel. Nagliliwanag na. Ang lamig ngayong umaga. 2 degrees. Teka, nasakay na tayo. Hello fam, time check 9:41 AM na. And we are about to cross na now the land borders ng Spain and France. Diba? Ganun lang. Welcome to France. 11:30 na ng umaga ngayon and meron tayong mandatory stop. Sinare yun kanina kasi parang yung mga drivers daw pala dito. Hindi sila pwedeng magtuloy-tuloy ng drive. So, may mandatory stops daw talaga sila. So, that's what we're doing now. 30 minutes na mandatory stop. May Starbucks kiosk dito. Bil tayo ng kape. Ice, cafe, mocha. May bean choice pa na to. Dark roast and plant. Ayan, payment option. Pwede naman card. Okay. Ayan, tinanggap naman yung payment ko. Ginagawa na yung kape natin. Meanwhile, ito yung itsura ng stopover. Parang katulad lang din sa atin, no? Sa mga expressway stopovers. Meron din sila mga rice meal dito. And dim sum. Pumili na ako ng tinapay. Pan ang chocolate. So, ang thank you dito ay merci beaucoup. Sa Rome, ang thank you ay grazie. Sa Espanya naman ay gracias. Dito naman ay merci. Merci beaucoup. It's nice. Ang lambot. Tinapay and coffee. Kasi dun sa pupuntahan natin, pwede ata mag-lunch. Gusto ko naman mag-try ng local cuisine. Ito yung stopover fam. Diba? Nandito na tayo sa Pransya. Woohoo! Welcome to France!
Bonjour fam! So nandito na tayo sa ating first stop for today, ang Arles na located sa province region of France or tinatawag din nilang Arles. No, yung tour guide natin, Arles ang tawag nila dito sa old town na ito dito sa France. So itong Arles or Arles is a small picturesque town along the Rhone River. Mamaya papakita ko sa inyo yung Rhone River, napakaganda. Ginagamit daw yun nung sinaunang panahon to transport goods, pati yung mga tao nung panahon pa ni Constantine. Okay, we have to akyat na daw tayo. Ituloy natin mamaya ang ating story time. Okay, mamaya na tayo mag story time. Ngayon pupunta muna tayo sa square ng Basilica dito sa Arles. So ito na pala yung pinaka-square dito. Pinakita lang sa atin ni tour guide. Tapos merong church dito ng Arles. Ang tawag ay Saint Trophime Church or the Church of Saint Trophimus. It's a Roman Catholic church and former cathedral located in the city of Arles. No? Ayan. Okay, this is the church. Yung mga simbahan nila katulad din sa atin, no? Amazing. Okay, tuloy natin ang fun fact dito sa square ng Arles. Alam nyo ba fam na itong Arles is also home to the famous painter Vincent van Gogh. O diba? Narating natin ang lugar ni Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, nakikita lang natin siya kapag may mga exhibit doon sa atin, sa BGC, diba? Yung Vincent van Gogh exhibit. So ayan, ngayon narating na natin ang lugar niya. So dito daw siya tumira during his most productive days dito sa Arles in France. Ayun na yung mga tour mates natin, no? Dami, diba? Hotel de Ville. So isa pala itong hotel dito. Okay, tayo ay nakabalik na dito sa amphitheater, also known as the Arenes. So this was built in the 1st century and could host daw up to 20,000 spectators for games and gladiator battles. Wow. So this is like the Colosseum in Rome, no? And this was made during the 1st century. Hanggang ngayon kita nyo, ang ganda pa niya fam. Diba? Ayun, may English. With the main axis, 136 meters long and a minor axis of 107. The shape is elliptical. The 21-meter high facade is composed of 2 levels of 60 semi-circular arches. Now, lakad tayo pabalik ng Main Street at doon tayo magla-lunch. Yan o, ang ganda ng amphitheater, fam mo. Isipin nyo, 1st century pa ginawa ito. Tapos hanggang ngayon, buo pa siya at nakatayo pa siya. Malapit tayo sa Main Street. 2:00 na, ang bilis ng oras. 3:30, magme-meet na ulit tayo. Sakto 1 hour lunch, tapos makakapaglakad-lakad pa tayo sa Main Street. Ito, napababa na tayo sa Main Street. Ito, Cuisine Marocaine. It's a restaurant pero parang sarado. Tapos may arts. Ang ganda ng mga establishments, no? Makaluma din. Sipin ulit natin nung pinaunang panahon, no? Naglalakad sila dito. Mga torch lang ang hawak nila. Tapos ganyan pa yung mga bahay nila or yung mga buildings. Ay, ang ganda nito. Art shop, oh. Pero sarado. Okay, let's eat here sa Bar Brasserie des Arenes. Sa yung loob pa. Ang in-order ko ay Entrecôte Black Angus. Search ko sa Google, yung Entrecôte daw is a French term for a premium cut of beef used for steaks and roast. So parang beef steak siya. Tapos order ako ng salad and fries. Tapos na tayo mag-late lunch. In fairness, ang sarap ng steak, sarap ng fries, at sarap ng salad. Perfect combination. Grabe, busog ko. Sarap. Ang binayad ko ay 24 euros. 21 yung steak plus the fries and salad. Tapos 3 euros yung cola. Ngayon, 3:00 na. 30 minutes pa before our call time. Pwede pa tayo maglakad-lakad dito sa Rhone River para mapakita ko sa inyo. Ito na yung palabas, oh. Tapos, ayan yung parang arko. Yung lumang arc niya. Ito na, nakalabas na tayo. Tingnan nyo yung mga puno, nakalbo. Because it's winter. And ang lamig dito. Lakas ng hangin. Ito na ang Rhone River. Makikita na natin siya. Tingnan nyo yung bus nila, ang ganda, oh. Hybrid. Ayan na ang Rhone River. Wow. So romantic. Ayan siya. Tapos nakikita nyo yung Gibang Bridge na yun.
Panahon pa daw yan ni Constantine. Okay, naghihintay na ako dito sa river. Actually, 10 minutes na lang. And call time na natin. So, balik na tayo sa bus. Ayun yung bus natin. Oh. And alam nyo, itong Arles or Arles, malapit na pala siya sa Marseille. Yung isang city rin sa southern France. And ngayon na tinitignan ko yung mapa ng France, na-realize ko, ang laki pala ng France, no? I-share natin yung map dito. And itong France pala ang pinakamalaking country in Western Europe in terms of land area. Galing, no? Amazing. Also, nalaman ko na ang mga French pala ang nag-imbento ng hot air balloon. An interesting fun fact about France. Yeah, so happy we made it to France. Akala ko dati pag galing kang Spain, kailangan pa lumipad pa France. Hindi pala, mag-cross border via bus, kayang-kaya naman pala. Kasi magkatabi lang pala sila. Hangin dito. Balik na tayo sa bus. Ayun, nabukas na yung bus natin. Okay fam, so after a 30-minute drive from Arles, nandito na tayo sa ating next stop, ang Carrier de Lumière or Light Quarries. Ito siya fam. So may experience daw natin dito is an immersive show featuring the works of iconic painters brought to life through projections of images and sound in these ancient quarries over million years old na. Wow. Ito siya, Carrier de Lumière. Ito yung rates. Pero kasama naman na ito sa tour natin. So, wala na tayong babayaran. Kukuha na lang ng tickets dito. Wow! Oh my God! Parang nga siyang Van Gogh. Naalala niyo yung exhibit sa atin, fam? Yung nagkaroon ng Van Gogh exhibit sa atin. Parang ganun siya. Pero ang diferensya dito, sa quarries siya ginagawa. Mga limestone quarries daw ito. Ibig sabihin, dito kumukuha ng mga limestones nung sinaunang panahon. Appreciate ko itong activity na to in fairness. Yan siya. Made extra special kasi sa limestone quarries siya ginawa. Ang ganda. Love it. Pabalik na ulit tayo ng bus. Ang balik daw natin ay alas 5. Ngayon ay alas 4:44. Ayan yung mga tourmates din natin. Hello fam, so after 4 hours na biyahe, nandito na tayo sa hotel natin. Itong part na to is Chambéry, no? Chambéry is still part of France, pero nasa border na siya ng France and Switzerland. Kasi diba ang itinerary natin is Spain, tapos France, tapos Switzerland. So yan, papasok na tayo ng Switzerland for this leg, no? And itong Chambéry, ito yung city na malapit na nga sa Geneva, malapit na rin siya sa Milan, Italy. So mag-check-in na muna tayo. Yan ang ating hotel. Nandito sa Chambéry. Ayan o. Ito siya sa gabi. Ito na yung mga restaurants. So, may 4 tacos, kebab, tacos, and my food.
Parang puro kebab dito ah. Okay, nag-take out na lang ako fam ng tacos. Sa hotel na natin kainin dahil mag-aayos pa ako ng mga gamit. Pasok na ako dito sa hotel. Bigyan ko kayo ng quick room tour. Medyo malaki yung hotel natin ngayon ha. Kasi tingnan nyo, nakahiwalay pa yung shower area. Lavatory and shower area, nakahiwalay. It's clean. Tapos yung toilet din nakahiwalay. Ayan o. Tapos ito yung cabinet. And trash bin. Tapos ito na yung room. Ang laki ng room natin, oh, 'di ba? Tapos may mini kitchen. Ayan, may microwave. Tapos may ref. Tapos here's a room. Yeah, carry naman ang ating room, 'di ba? Tapos may TV. Ito yung view natin sa labas. It's the street. Chambéry pala is an alpine town dito sa France. Kasi yun nga, malapit na siya sa Switzerland. So, kita na yung mga Swiss Alps from here. So, parang nasa kabilang side lang siya. And ito na talaga yung border ng France and Switzerland. Medyo mahaba yung binyahe natin, no? 650 kilometers in total yung binyahe natin. Total of 8 hours, no? Pero meron pa tayo isang mahabang biyahe yung from Switzerland to Paris naman. Anyway, kainin na natin yung ating tacos. Grabe, ang bigat. Oh, hindi ko naubusin ito. Baka half lang. Kasi matutulog na rin tayo. Wow! Surprisingly, ang sarap. Meron siyang chicken sa loob, mayo. Sobrang laki. This is 7.5 euros. Tapos mainit pa. Tignan niyo yung gamit ko. Yun lang siya. So yung maleta ko, laging nakaayos. Tapos tuwing gabi, nilalabas ko na yung mga damit ko for tomorrow. Kasi mga nagamit ko, nililigpit ko na rin. So ganun lang siya. In and out lang para laging nakaayos yung maleta. Lalo na yung itinerary natin, palipat-lipat tayo ng hotel. Diba? Siya, ako'y mag-good night na muna, fam. Mukhang maikli pa lang yung vlog natin for today, no? Continue natin to tomorrow. See you tomorrow! Hi, fam. Welcome back to another vlog. So, it's our 7th day here in Europe. So, 7:40 na ng umaga ngayon. And, ready na tayo mag-breakfast. 8:40 pa yung call time natin sa baba. For today, papasok na tayo ng Switzerland. Ang pupuntahan natin ay Geneva and Gruyère and Leysin. So, isi-share ko na lang mamaya yung mga pupuntahan natin. Dito na ako sa baba. Ito yung breakfast nila. Meat, ham, and rosette. Yogurt, juice and coffee. Tapos mga tinapay. Wala rin silang rice dito. Ito eggs. Okay, here's our breakfast. Croissant, pan au chocolat, tapos bacon, ito mga meat and egg. That's it. Fairness, ang sarap ng tulog ko gabi. Sobrang pagod yata sa biyahe. Para palang cold cuts to. Hindi luto yung ham. Itong bacon nila. Itong bacon luto to. Ayan o. Bacon and croissant. Sarap ng croissant. Ang lambot. Ay, nandito na yung bus natin. Sakay na tayo. Ayan na siya. Let's say goodbye to Chambéry. Malamig na yun dito. Kasi nga, ano siya, malapit na sa Swiss Alps, diba? So, mas malamig dito. Okay, fam. So, after an hour and a half na bus ride from Chambéry in France, nandito na tayo sa Geneva, Switzerland. And ang lamig ko dito. Ang temp ngayon ay 2 degrees. Tapos walang araw. Kaya sinuot ko na yung pangmalakasan na jacket. Ready ko na talaga ito pang Switzerland kasi according to weather forecast, it's gonna be cold, malamig siya. So, ayan siya. Tinatawid natin ang Mont Blanc na bridge. Itong bridge daw na ito ay nagahati sa lake, Swansa Lake. Tapos sa kanan naman ay ang kanilang river. Ayun, may mga shopping dun sa kabila. So naglalakad tayo ngayon papunta sa English Garden. Ito na sa kabila yung mga shops ng mga watches. Ayan, Rolex, Patek, o Dior, Cartier. O not just watches pala, pero mga luxury brands din. Sa kabila. Oh, ito na ang kanilang flower clock dito sa English Garden in Geneva, Switzerland. Ito na ang nilalakad natin, ang shopping street.
So ito daw ang pinaka-shopping street nila dito. And ang sabi ni tour guide, ni Nikki, wala daw mga stoplight dito. So yung mga tao dito knows when to stop talaga. Parang nag-aano talaga sila, give way sa mga tao. Ayan, nagiwahiwalay na kami nila Nikki. So we were given an hour to, actually 45 minutes na nga lang, oo. We were given 45 minutes to explore. Ayan siya, ang shopping street. May Lush, oh. Gusto kong tumingin ng Lush. Meron sila nung binibili nating perfume. Okay, nakabili ko. Ang favorite nating perfume sa Lush. Ano lang, souvenir lang din. Ngayon, halika, maglakad tayo dito. Meron pa tayong 40 minutes. Merong Lacoste dun sa kabila. Blue Lemon. H&M sa kabila. Douglas, ano to? Makeup. May pabango sila o Tom Ford. Ay, ang cute ng dog. Hello, dog. Swiss Shop, Michael Kors, Longchamp. Globus. Okay. Oh, there's McDonald's. Puro shopping dito, no? For them, it's not like fast food. Ah, really? No, it's worse. Ah, really? Yeah. Oh. They don't have many fast food in this country. Yeah. Massimo Dutti. Massimo Dutti is Spanish. Okay. Yeah, it's Spanish brand. It's the same company that Zara. Ay, really? Yeah. Ah, okay. So Zara is also a Spanish brand? Ah, okay. It's, the owner is Amancio Ortega. He's one of the most rich person around the world. Oh, nice. And Massimo Dutti, it was, I think, the second trade they founded. Yeah. COS. COS is sister of H&M. Yeah. Ito yung kanilang tram, oh. Pero dito from Victorinox, di ba meron na to sa atin? Ayan, Swiss brand siya. Star not being used. The answer from the Swiss watch industry was to start with the business of one economic and plastic, like Seiko watch, and it was a collaboration between different Swiss companies. The Swatch. Okay. Halika na tayo ay tumawid. Wala naman tayong binili dito sa mga luxury items. Dumaan lang, no? Wow, ang linaw ng tubig, oh. May mga duck pa mo. Ayan, oh. Grabe, tignan niyo yung ilog nila. Napakalinaw ng tubig. Wow, ito pala ang Switzerland. Sobrang linis, so ang linaw. Masarap maligo. Grabe. Diretso na tayo dito. Okay, fam. So, bago tayo bumalik sa bus, no, we have 15 minutes pa before our call time. So, bibigay ako ng some fun facts lang about Geneva and Switzerland. So, itong Geneva pala ay located beside a lake and nandito pala located ang headquarters ng United Nations. So, kanina pinuntahan natin yung English Garden with the flower clock and nag-stroll tayo sa main shopping street ng Geneva. And di ko alam kung makikita natin dito or na-off na siya. Parang may time lang yata siyang naka-on, no? Yung Jet d'Eau. Yung Jet d'Eau is isang malaking water fountain dito sa Geneva. In fact, isa yun sa mga pinakasikat na tourist spots dito sa mga tourism websites daw ng Geneva. Makikita natin yung Jet d'Eau. So, isa sa mga interesting facts na nalaman ko, fam, yung www or World Wide Web, dito daw pala ginawa yun noong March 1989. So, dito siya nagsimula. Also, alam naman natin na ang Switzerland ay sikat sa mga Swiss watches or Swiss wristwatches, and yung kauna-unahang wristwatch daw na Swiss ay dito ginawa sa Geneva. Also, fam, nalaman ko din na ang Red Cross ay founded pala dito noong 1863. Alam natin ang Red Cross, no? Kasi meron sa atin yan yung white na flag tapos may red na cross. Inspired pala yun sa flag ng Switzerland kasi yung flag ng Switzerland, red naman yung background tapos white na cross, diba? So yung Red Cross, binaliktad lang yung color niya. Ang galing, diba? Yun nga lang, according to our tour guide, medyo mahal nga lang daw talaga dito, no? And we were advised na wag mo nang bumili ng mga chocolates pa sa lubong. Sa next stop natin, no, part pa rin yun ng Switzerland. Doon daw magandang bumili and mamaya isi-share ko na lang yan sa inyo. Okay, pabalik na ako from sa bus stop. 11:37 na. 8 minutes before our call time. Saglit lang tayo sa Geneva, no? Parang isang oras lang yung time natin to explore. But yeah, ayun na siya, ang lake. Ang lamig po dito. Ang cute ng mga puno, oh.
Itong hinuntaan natin kanina, the Ritz-Carlton Hotel pala siya. Yan, dito na yung bus stop natin. Ito pala yung some interesting facts about the Le Jet d'Eau de Genève. Genève ang tawag nila sa Geneva, no? So, since 1891, the Jet d'Eau is one of Geneva's most iconic symbols. It reflects the identity, vitality, and international renown of a forward-looking, environmentally friendly city. Ayan siya. Napakita ko yata yun kanina, no? Pero ngayon, stop na siya. Ito lang yata yung time na bukas siya. Medyo gloomy lang dito, no? Actually, sinabi na yun ni tour guide nung nasa Barcelona pa lang. Sabi niya, enjoy na raw yung araw kasi pagdating daw dito sa Switzerland, gloomy na nga daw yung panahon. Okay fam, as I mentioned earlier, narito sa Geneva ang headquarters ng United Nations. And ayan, may quick stop lang tayo dito to take pictures and videos. Ibig sabihin, dito pala pumunta yung BTS no? Nung nag-speech sila, na-connect pa, diba? Yung mga flags daw na yan, arranged yan in alphabetical order. Okay fam, stop over muna tayo dito sa Montreux, isa itong municipality dito sa Switzerland, and nasa likod pa rin natin ang Lake Geneva. Ito daw ang pinakamalaking lake sa whole of Europe. Tingnan nyo fa, lake pa ba yan? Mukha ng dagat sa akin, di ba? Pero hindi, it's just a lake dito sa Switzerland. And itong Montreux, special daw ito kay Freddie Mercury, if you know him. Parts of his life, pupunta daw siya dito, and there was this recording studio na binili niya, and meron yata siyang isang kanta na ni-record dito. And itong Montreux, hotspot daw ito para sa mga mayayaman dito sa Switzerland, lalo kapag summer, kasi maganda daw mag-spend ng summer dito. Marami daw mga luxury resorts dito. Tapos, view mo is the lake. So, super okay daw dito pag summer. Summer hotspot daw ito dito sa Switzerland. And, ayan, may statue si Freddie Mercury dito. Ayan siya. Another fact pala no, na shinare ni tour guide, yung Switzerland daw, marami silang mga ginagawang wines dito. And yung mga wines sila dito ay for personal consumption ng buong Switzerland. Hindi sila nag-export. Pero isa daw ito sa mga pinakamalaking gumagawa ng wine. Alongside Italy, France, and Spain. Tapos more on white wine yung ginagawa nila dito. Okay fam, so parang few minutes drive lang from the stop kanina, yung kay Freddie Mercury. Nandito na tayo sa ating next stop. Ito siya, proudly standing on its rocky island on Lake Geneva since the 12th century. Ito ang Chillon Castle. Ito daw ang most visited historical monument in Switzerland. Ayan no. Kitang-kita mo ang Lake Geneva from here. So, may ticket tayo dito na kasama. Dito na rin daw tayo magla-lunch. So, dito na tayo sa loob. Nagbigay naman sila ng brochure. Tapos, may mga numbers. Titignan mo lang kung anong number. Sample ito, number 5. Ano daw yan? Cellar. Probably dating back to the 11th century. This area was subsequently extended and reorganized. Wow! Oh my God, it's so cool. Okay, number 6. Ito naman daw ang kanilang storehouse. Grabe, no? Isipin nyo, 12th century pa ito. Ilang centuries na ang nakalipas. Nakatayo pa rin siya. Okay, number 7. Ito daw ang kanilang prison. Wow. Silipin natin to. Ang labas is yung lake. Grabe, no? Para ka talagang nasa kastilyo na nakakulong ka. Ngayon, hindi ka makakalabas. Ang galing, may pinto din palabas ng lake. Wow, grabe. Isang lumang kastilyo talaga siya. Ito may hagdan paakyat pero parang sarado.
Oh, ito pa, prison din daw ito. The prison owes its fame to the English poet Lord Byron, who in 1816 recounted the captivity of Francois Bonifard 1493 to 1570 in his poem The Prisoner of Chillon. Let's go. Dito tayo galing from sa baba niyan. Ayan pa natin dito. Ay, ang ganda nung pinasok nating room, number 26. Aula Magna. In the Middle Ages daw, the Savoys used this room as a reception or feasting hall. The black marble columns and lakeside windows date from the 13th century. Wow. From 1839, it was given the name Hall of Justice. Ayan, 13th century pa tong mga black marble na ito. Tingnan natin dito. Oh, may view ng lake din. Ayan. Grabe, ang sarap hawakan. Imaginein mo, 13th century pa ito. Wow, amazing. Okay, dito na ako sa may cafe and restaurant. Time for lunch. Blood show. Siyang pasta na may meat. 10 francs. It's about 600 pesos. O, ito naman, soup, 9 francs. Carrots, potatoes, onions, vegetable. Okay, soup tayo. Meron din silang pastries. Parang ang sarap nito, oh. Para siyang egg pie sa atin. Patisserie de Fournil, 6.5 francs. Ang total natin ay 29.5 francs. Soup, carrot soup. Ang sarap, mainit. Di ba ang crouton sinahalo sa soup? Now let's try the pasta. Pasta na may meat. Yung meat niya ay pork. Meron din siyang mushroom. So parang pasta na may pork and mushroom. Tignan niyo yung presyo ng tubig dito, fam. 4.5 francs. Yung soft drinks, 4.9. Konti na lang difference. Orange juice. Macchiato is 5 francs. Hindi na ako bumiling tubig kasi may baon ako. Nag-refill talaga ako sa hotel. Ayan. Bukod dito, meron pa akong isang bote ng Evian. Nirefillan ko din nandun sa sasakyan. Kung magta-travel kayo dito, mag-refill kayo ng mga tubig. May dalang akong tumbler, diba? Okay, pabalik na ako ng bus. Ayan yung cafe na kinainan natin. Kita na natin ang bundok dito. Tapos may highway dun sa gilid, no? Pumili pala ako ng latte. 5 francs. Ang sarap. Okay, fam, time check. It's 4:20 p.m. and nandito na tayo sa ating next stop sa Gruyere. This is still part of Switzerland and dito sa Gruyere may i-visit tayong chocolateria or chocolate factory. Ito siya, oh. Maison Allier. So, mawi-witness daw natin paano ginagawa ang chocolates dito sa Switzerland. And kilala natin ang Switzerland na may masarap na chocolates, di ba? Yung mga cocoa daw, hinahaluan nila ng milk dito. And yung ginagamit nilang milk ay cow's milk. Galing sa mga cow nila dito sa Switzerland. And yung mga milk daw dito is of high quality. Kaya masarap daw yung chocolates dito. Ayan na siya. Ito na ang mga chocolates. Bibili tayo at sina Papang ay nagpapabili. Pero yung pinapabili nila is yung chocolate drink. Hanap tayo mamaya. Bigyan tayo nito in English. OMG, ang bango. May chocolate na dito. So, ganito siya. Oh, po-point mo siya dito. Galing. Kasi papaliwanag niya na yung history. Butter. Ito yung mga kakao nila. Cocoa.
sarap ng kakao. Pero pait. Ito almonds. Hazelnut. Ito palang hazelnut, no? Ito na, mga chocolates. Wow! Ganyan siya ginagawa dito. Ito, fam free taste. Kuha tayo ng 1 each. Let's try. Oh my god, it's so good. Oh, ayan, ang daming free taste dito. Fam, ang daming pa free taste, no? Pakalawa ko na to. Tama na. Sarap. Ayan siya, oh. Lahat yan free taste. Now, let's buy chocolates. Wala ba yung drink? Kasi yung drink yung request nila papang eh. And di mamang. Tsaka si Baby Sak mahilig yun sa ano, chocolate drink. Ito, 7.5 francs. 250 grams, 43% kakao. Meron 100%, so mas matapang to, diba? Daming chocolates, oh. Praline. Ito pa, ang dami. Pero baka ilan lang bilhin ko. Kasi alam nyo naman, ang chocolate. Hindi pwedeng marami. Ayan, may promotion sila. Nakabili na ako. Powdered chocolate for Baby Sak and Mamang. Silang dalawa ang may favorite nito eh. Pinalitan ko yung binili ko. Pinakita ko to. Para siyang instant. Timpla na lang. Oh, for Baby Sak and Mamang. Ngayon, umorder din ako ng milk chocolate. Hot. Total, dito na tayo. Usin na natin. Oh my god, ang sarap. So creamy. Kaya nagko-compliment siya dun sa lasa ng chocolate. Ang sarap. Hindi ko pala na-share. 5.5 francs pala itong chocolate. 350 pesos. Pero masarap, sulit. Kaya nakalabas na tayo. Ito na ang chocolate for Baby Sak. Yan na ang Kylier. And alam nyo, kita na pala yung bundok dito na nagsusnow. Ayan o, sa taas. May snow na. Ooh. And since nandito na tayo sa Switzerland, tomorrow pupuntahan natin ang Swiss Alps. Ooh. Pero bukas ko na i-share yun syempre. Today, enjoyin muna natin ang Switzerland. So yung hotel natin, alam ko, located sa Leysin. Leysin is also a part of Switzerland. Oh my god, ang ganda! Is this true? Nasa Switzerland na talaga tayo? Grabe. Thank you, Lord. We're in Switzerland! Woohoo! I'm documenting this. Kasi diba pag pinost natin yan sa YouTube, pagdating ng panahon, papapanood natin na, oh, kapag Switzerland tayo. Ayan, we're in Switzerland. Walking na tayo papunta sa bus. Biglang shift eh, no? Lamig na dito. Niready ko talaga yung pangmalakasan nating jacket para dito sa Switzerland. Pati yung nabili natin sa Rome, suotin natin yung dito. Pangmalamigan. Okay, time check. It's 5:30 PM and nandito pa rin tayo sa Gruyere. Ayan ang view natin. Ang ganda. So may i-visit daw tayong small Swiss town dito. Let's go. Lamig na ngayon. It's 1 degrees. Ganda ng view. Oh my god. Sobrang picturesque ng Switzerland. Ayan yung pangalan ng town, no? Gruyere. Oh my god. Parang nasa postcard. Wow. Okay, ito na yung Swiss village. Wow, ang ganda. Oh my god. So dreamy, no? Nasa kalagitnaan ng bundok tong village na to. And may hotel din. Ah, thank you Lord, we are here. I'm just so grateful. Ito, usually, ano to? Free water for all. Tignan natin yung walls dito. Yung village walls. May maganda daw na view from here. Tignan nyo fam, hanggang dito. Cobblestones. Oh my god. Ang ganda. So it's a walled village, no? Porte du Bellewaerde. Yan, facade. Tignan nyo, meron din silang chapel dito. Kalagitnaan ng maliit na village. Grabe, I love this village. It's a remote village na napakaganda.
cute nung shop niya. Ayan yung pinasok ng shop. Oh, so cute. Ang cute fam. Oh, Switzerland. Ang ganda. 18 francs. Mga 1,100 pesos. Ito daw yung alien-inspired na restaurant. Yan oh. Pero hindi tayo papasok sa loob kasi customers lang daw can take photos. So hanggang labas lang tayo. Pero ang ganda. Ito yung may upuan nila oh. How cool. Tapos nasa gitna ng isang maliit na village dito sa Switzerland. Nakaka-amaze no? Swatch again oh. Swiss made ang Swatch, diba? And Victorinox. Ang dami niyan dito fa. What more pa kaya pag nag-snow dito, no? Baka sobrang magical na nito. Yan yung store niya, oh. So cute talaga. Pababa na ako, fam. Maganda dito. Simple lang siya, pero ang ganda. Grabe, no? Ito yung mga moments na mapapa-thank you, Lord, ka talaga. Na hindi mo akalain na ito mararating mo to. Itong small village na ito in Switzerland. Thank you, Lord. Lakas makasenti nung vibe. Hindi naman siya senti, pero ba't ako nagsisenti? Wala, I'm just so grateful that I'm here. Kasi ang layo-layo na nito sa atin. Tapos, ganito yung makikita mo. Small village, na ang ganda-ganda, sa gitna ng kabundukan ng Switzerland. Diba? Thank you, Lord, talaga. Diba? Lakas makasenti, tapos ano pa, drop pa ng tubig. Lakas makarelax. May sasakyan din dito. Teka, nababa na tayo. 6:20 ang departure. Alas 6 na. Ay, nagbe-bell din sila every hour. Yan o, 6 PM nagbell. Oy. Oh, diba? So dreamy nung place. Ay, grabe. Umilaw na yung mga village sa baba. Ang ganda. OMG. Parang postcard. Sobrang ganda. Alright, sa wakas, nandito na tayo, fam, sa hotel natin. Itong Martini, fam, it's a city na nasa baba na mismo ng Swiss Alps. Malapit na to sa Zermatt, Interlaken. Yan, yung mga area na yan. Malapit na yan dito. Pakita natin yung map dito. So, ayan yung mapa, fam. Nasa gitna na tayo ng Switzerland. And ang aga natin ngayon nakarating ng hotel. Thank you. 7:30 ng gabi ngayon. So, mag-check-in na muna tayo. Tapos, may dinner din tayo sa hotel at 8:20. So, included yung dinner natin ngayon sa accommodation natin. Kunin natin yung maleta natin. Ito yung situation namin pag darating ng hotel. Ang dami. Isang bus. Pero mabilis naman kasi usually nakahanda na yung mga keycards namin. Naka-prepare. Ayun na, bibigyan na ng keycards. Tapos, ito yung lobby ng hotel. Oh, meron silang Aperol Spritz. Kaya akit na tayo sa room. Aga natin. Thank you, Lord. 7:30. Makakapag-work pa tayo saglit. 8:20 yung dinner natin. So, may less than an hour tayo sa taas. Ang cute ng elevator dito. May pinto. Galing nung elevator nila. Grabe. May pinto. Parang napanaginipan ko na yung ganitong elevator. Weird. Ayan o. Ay, okay. Itutulak pala to. Nintay kong bumukas. Okay. We're here. Where's our room? Okay. Ayan na. In fairness, ang cute ng hotel ah. Okay, here's our room. Hello. Okay, room tour tayo. So, dito sa pinto, andito na agad ang aircon. So, may dalawang function siya. Pwedeng heater, pwedeng aircon. Tapos, toilet agad. Here's the lavatory. Mukhang bago yung toilet, oh. Toilet and shower area nakahiwalay. Tapos, ganito talaga yung mga sabon nila, no? Even dun sa Chambéry, ganito. Tapos, ayan ang lavatory. Ang linis. Parang bago pa to, ah. Okay, toilet. And here's the room. We have a double bed. Meron tayong TV, may Nespresso, trash bin. Wala nga lang siyang mini ref. Okay, ito na yung cabinet niya. Tapos, ito yung labas. Paano buksan? Wow, okay. And nasa first floor lang tayo. Ayan, so kitang-kita natin ang neighborhood. Ang mga nangyayari sa labas, o diba? Merong laundry sa kabila. Tingnan nyo, kitang-kita natin yung mga dumadaan. Mas gusto ko pa nga yung ganitong room na first floor lang eh. Diba? Ay, may heater pala. Ito, heater to eh. Ayan o. Usually mga heater nasa bintana talaga, no? Kasi nga malamig yung bintana. So,
So yan, this is our room. Alam nyo fam, honestly, mas gusto ko yung mga ganitong size lang ng room. Mas komportable ako, mas nakakatulog ako kaysa yung sobrang laki. Kaya happy ako sa ganitong room. Tapos ang ganda pa ng location, first floor, ganda ng window, kita natin ang mga ganap sa labas. Tapos yung TV sakto lang. Gusto ko yung ganitong room, yung hindi masyadong malaki. So super okay, pasadong-pasado for me. So ngayon, mag-aayos muna ako ng gamit. As usual, ilalabas ulit natin ang mga extension wires, laptop, pang-charge ng mga gamit. Tapos, bababa tayo mamaya, 8:20. Okay, here's our dinner place. Hola. Bonjour. Whatever. Okay. Bonjour. Okay, umorder ako ng beer for 4.95 euros. Tikman naman natin ang beer dito sa Switzerland. Ay, ang sarap. Refreshing. It's draft beer. Sarap. Ang lamig. Love it. Yan, si Nikki and Lorenzo are tour guides. Add ko lang, ang sarap tong beer nila dito. Hindi mapait. I love it. Love, love, love. Okay, salad tayo. Okay, fam, pababa na ako. Usually, yung mga elevators dito sa Europe, laging may 0, 1, tas -1 yung basement. Okay, fam, nakababa na ako. Dito na tayo sa hallway. 3-course meal pala yung kanain natin. Salad masarap. Yung pasta, sakto lang. Eclair, masarap. Mamadali ako kasi may gagawin pa ako. Okay, fam, it's 10 PM and it's time to end the vlog. Whew, grabe, it's such a long day today. And masayang araw dahil nandito na po tayo sa Switzerland. Ang ganda ng mga pinuntahan natin kanina. Sana nag-enjoy din kayo. So for now, mag-good night na muna ako, fam. And tomorrow is another day. Pero mag-aayos ulit tayo maleta kasi mag-check out din tayo tomorrow. Tapos magsistay tayo sa another hotel bukas. Kung hindi ako nagkakamali, sa Zurich na tayo magsistay bukas. Yung itinerary natin bukas is yung mga cities dito sa Switzerland. So, exciting, di ba? Anyway, tomorrow ko na lang i-share yan. For now, mag-good night na muna ako. Before ko i-end itong vlog na to, please follow me sa aking mga social media accounts. JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman and subscribe kayo sa channel ko, fam, and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next Europe vlog. Bye! Good night! Close to the sun.